Touchdown Japan! Hi guys, it's Isa and welcome back to our channel. So for today's video is pupunta na tayo sa ating next destination, which is parang di man masyadong halata, Japan. So ngayon guys ay andito pa rin tayo sa Las Vegas, pero nasa airport na tayo and we're flying to Seattle muna kasi meron tayong connecting flight. So Las Vegas to Seattle 3 hours, tapos meron tayong 3 hours na layover doon, tapos Seattle to Narita is 10 hours. So mahaba-haba po ang ating bibiyahihin ngayon, total of 16 hours. Parang Seattle to Japan, parang nag-ano na rin tayo, parang nag Honolulu to Manila na kasi 10 hours din yung biyahe. So, hindi ko na nga pala kayo na isama kanina nung pagpunta natin dito sa airport kasi sobrang aga pa, inaantok pa kami noon, ayan. Pero ngayon is, ano bang oras na? 6:41, konting oras na lang or minutes is magbo-boarding na since ang boarding natin ay 7:20, ang flight kasi natin ay 8 a.m. So, ayun guys, alam nyo ba, sobrang lamig dito sa Vegas. Nung chinek namin yung weather, mas malamig pa dito kesa sa Japan, which is yung damit ko, yung mga OOTD ko is baligtad. So, tapos pag check namin sa weather, mas mainit na sa sa Japan nga. So, we'll see kung anong magiging weather doon. We're still excited and looking forward sa magiging weather doon. Pero mas okay na rin yung hindi masyadong malamig as someone na lamigin. But anyway guys, tara samahan nyo kami sa araw na ito sa ating mahaba-habang biyahe, 16 hours. So, I'll see you guys later. Let's go. Good morning. Good morning. Okay. Thank you. Thanks for everything. Hi guys! After 3 hours, nandito na tayo sa Seattle International Airport. Actually, ano ba to? Naambon-ambon. Tapos alam nyo ba, sobrang lamig. Pag-check namin ng weather, 8 degrees, pero feels like 0 daw. Tapos pag namin may usok check, ganun. Like malamig talaga. Tapos, ano ba to? Hindi na namin naikot yung airport doon kasi kailangan pa pala namin mag-transfer, especially first time kasi namin makarating dito sa airport dito sa Seattle. Tapos ako lang ba or sanay din kayo na yung gusto nyong ma-secured muna or makita niyo yung yung gate bago kayo kumain or bago kayo maggala. Ayun, tapos it just happen na yung gate natin is sasakay ka pa ng mini train papunta sa dun sa designated mong gate. So ganun yung ginawa namin. Tapos, alam niyo ba, napansin namin, sobrang daming tao, as in sobrang crowded, ganun. Pero ang dami din palang, madaming shops, parang, babe, no, parang maliit yung space nila, yung pagkaka-airport. Parang maliit lang yung hallway na dinadaanan ng mga tao. Ganun. Tapos dikit-dikit yung mga dikit-dikit yung mga gates. Tignan nyo ha, saglit, ipakita ko sa inyo. Katulad nito, ayan o, N13, N14, and 15. Ganyan, sobrang kadikit. So, nasa N16 tayo, so katapat lang. And 11:36 a.m. na. Start ng boarding ulit natin is 1 p.m. Kasi ang flight natin is 1:50 p.m. So we have 1.5 hours para kumain. Which is okay lang kasi dito tayo sa
Vietnamese restaurant. Dito namin pinili kasi merong kanin. Yan, kasi kanina ay hindi ako masyado nakakain ng breakfast. And then ayun nga, pagkasakay pa lang ng eroplano, after few minutes nakatulog naman din ako. Tapos like less than 1 hour bago tayo maglanding ay ayun, nagising naman na gawa nang nag-announce yung piloto. So ayun. And this time, mas mahaba-haba yung bibiyahin natin, 10 hours. Tapos nag-email naman yung Hawaiian Airlines na, also we're flying with Hawaiian Airlines na wala silang wifi sa biyahe. Kasi, may sinabi na parang inaayos pa yung sa nila, yung sa system nila. So, sayang kasi long flight, 'di ba? Ayan. So, we'll see na lang din mamaya kung makakatulog ba ulit tayo. Kung kahit pilitin natin kung makakatulog ba. Ganyan. Usually kasi sa case ko, kahit pag hindi ako inaantok, kahit pilitin ko na parang, 10 hours yung biyahe, hindi talaga ako nakakatulog. Kailangan like pagod talaga walang tulog, which is nangyari kanina. So, we'll see. Update ko na lang ulit kayo mamaya. And then, we're just waiting for our food. Unahin na natin yun para may energy tayo sa biyahe. Ano pa ba? So, I think that's it na muna for now. Andito na guys yung in-order natin. This one is combination. It comes with beef ata, tapos chicken, and then may spring roll, tapos merong kanin, and noodles sa ilalim. And nag-order din tayo ng fried noodles. And dito nga pala tayo sa Bambuza Vietnamese restaurant. Ayan. Dito tayo kakain ngayon. So guys, we got our iced coffee latte, decaf. While waiting lang tayo sa boarding, let's talk about yung pagpaplano natin sa Japan kasi baka wala na akong time mamaya para explain kapag nasa airport na tayo sa Narita Airport. Kasi magiging 4 na yung maleta natin. So balik ako, ang binook lang namin sa Klook na pipikapin sa airport is yung wifi lang. Tapos hindi kami nag-avail ng Express Skyliner, yung train ba. The reason why kasi although mura siya, pero pag-check kasi namin, yung mga major na station is malayo siya sa hotel na pag-i-stayan natin, na magiging walking distance siya. So, nung nag-check kami ng alternative ng mga train na dadaan or masasakyan natin, is halos same price lang din naman. Tapos, magiging less hassle sa amin kasi nga, konti lang yung lalakarin. Pero, mas matagal ata siya ng 10 to 15 minutes. Ganyan. Pero, yun na lang ang gagawin namin mamaya. Kesa sa mapabilis nga ng 10 to 15 minutes, pero sa paglalakad naman, mauubos din yung oras namin. Tapos, mas hassle nga kasi 4 yung luggage na dala-dala natin. Tapos, the reason why wifi yung kinuha namin, actually, first time namin kumuha ng wifi. Usually kasi, tig-isa kami ng eSIM. Ang lagi kasing mindset namin is just in case magkahiwalay kami, emergency or at least parehas kaming merong internet. Kaya lang wifi ang nakuha namin ngayon kasi itong cellphone ko ay hindi pa kasi siya fully paid, kaya parang nakalock pa rin yung ko sa carrier ko. So wala akong choice kundi mag-wifi kami, ganyan. Bakit kamo hindi kami nagtig-isa ng wifi? Medyo pricey na kasi kapag dalawa, especially 10 days tayo sa Japan. So mas magdodoble yung natin, yung gastos natin. Tapos ang kagandahan lang din naman kasi since meron kaming yung SIM card ba dito sa US, kahit wala kaming wifi, pwede pa rin kami mag-send ng text.
So, if just in case something happened, pwede ko pa rin siya i-text gamit yung US SIM namin na, yun nga yung US SIM namin, I mean. Tapos, syempre, yung mga ibang activities, mostly, or not mostly, I think lahat ata sa Klook namin kinuha kasi syempre, trusted na, na company. Tapos, para isang access na lang din sa app, ayun. Pero syempre, tsaka ko na lang ipapakita sa inyo kapag excuse me guys, kapag gagawin na natin yung activities na ganon. Tapos, about naman sa exchange money, sa yen. So, ang pera ng Japan guys ay yen. Bale, nagpapalit na kami sa Hawaii ng konting dollars lang naman para kahit papaano meron kaming makukuha, kahit papaano meron ka ako kaming cash na agad just in case. Lagi kaming meron just in case, ganyan. Kasi syempre hindi kasi talaga natin may iwasan kung anong pwedeng mangyari, 'di ba? Tapos, since ang pera na namin is, teka lang guys, merong ina-announce. Okay. Ano ba to? So, since dollar na guys yung pera namin, syempre automatic na magpapapalit kami sa airport. Ganito nga pala ang gagawin namin mamaya. Sa airport na kami magpapapalit. Maisip nyo siguro, bakit sa airport? Bakit hindi sa mga, like sa outside ng airport? Wala, like sobrang pahirapan for the first 2 times na pumunta kami doon, like talagang pahirapan, puro machine. Tapos sobrang baba ng palitan, kaya talagang nagsisi kami noon na, ay sana pala sa airport na lang pinapalitan lahat ng pera. Sana pala sa airport mas malaki yung pinapalitan naming pera. Ganon. Tapos, ano pa ba? About naman guys sa, nag-fill out kami ng online form about sa Japan Web. Gustuhin ko man na ituro sa inyo step by step kung paano gawin. Kaya lang, to be honest, medyo nahirapan din akong gawin kasi although pangatlong balik na natin to, nung unang punta natin, way back 2019, hindi kami familiar sa ganun. So, doon kami nag-fill out sa mismong airport. Which is, syempre back then na parang hindi pa namin naisip na parang, hassle naman, parang isip namin nun, okay, kailangan gawin. Tapos, nung pangalawang balik naman natin last year, ayun, na-aware na ako na merong ganon. Tapos, nag-try naman talaga akong gawin online. Pero hindi ko alam kung paano gagawin. Like, parang meron atang information doon na hindi ko alam kung anong ilalagay ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ko ginawa. Tapos, doon kami sa airport namin ginawa, which is naging hassle. Yun yung na namin na, hassle. Parang, syempre nangapa kami, hindi pa namin alam kung anong gagawin, ganyan. Tapos, yun nga, nung ginawa ko na, kagabi ko lang ginawa. Dinahandaan ko, binasa ko isa-isa yung mga information, ganyan. So, nagawa ko naman, pero syempre, hindi ako ganun ka-confident na ituro sa inyo kung paano ba dapat. So, ayun, pasensya na doon sa part na yun kasi hindi ko kayo matutulungan. Pero, isa yun sa required. Ayan. Tapos, let's talk about naman guys sa visa. Hindi ko masasabi kung paano ba yung patakaran dyan sa Pilipinas or kung kung outside US kayo. Pero sa akin kasi, sa case ko, Philippine passport ako, pero meron akong green card. So, nag-apply ako ng visa sa aming Japan Embassy. Tapos, nung nag-apply ako last year, nag-apply na ako ng multiple visa and nag-grant tayo ng 3 years nga lang. Kaya this time is hindi na ako nag-apply ng visa. Pero, ang may advice ko naman sa inyo, kung ganun, kung green card holder kayo, punta lang kayo sa Japan Embassy. I know meron diyang iba na parang, search mo na lang sa online, ganyan. Ako kasi guys, ako yung tipo ng tao na gusto ko like matanong ng personal tsaka sa tamang tao or sa tamang department para alam kung sila yung tamang taong makakatulong sa akin. So, ganun yung ginawa namin the last time. Nagpunta kami mismo sa Japan Embassy, nag-inquire kami kung ano yung mga requirements, kung kailan pwede mag-submit na requirements, mga ganon.
So, magtanong lang kayo guys sa Japan Embassy, tapos after nyong kuhanin or mag-gather yung mga information, and di buuin nyo na, or kumpletuhin nyo na yung mga requirements para masubmit nyo. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko sa akin, nag-submit ata ako 3 months before ng flight, tapos kailangan ng confirm flight ticket, booking, tapos sample ng itinerary ninyo, mga ganon. Tapos sa case naman ng boyfriend ko, although Filipino siya, pero yung passport niya is US citizen. So para sa Japan, wala siyang kailangan gawin, like yung mga requirements, wala na siyang ginawa. Passport lang kailangan niya. Pero yung Japan web nga, ayun, kahit sino ka pa, kailangan mo magano. So, yun lang yung ginawa niya sa part na yon. So, hindi niya naramdaman yung, kasama ko pala siya nag-asikaso ng mga papeles ko. Pero yung para kompletuhin yung mga kailangan, hindi na niya kailangan ng complete na ng booking confirmation ng hotel, flight ticket, ganyan. Na para maipakita, hindi na niya kailangan ng ganyan. Tapos, ano pa ba? I think yun pa lang sa ngayon yung naiisip ko about kung ano yung mga pinaghandaan natin about dito sa Japan trip natin. Ano pa ba? Let's talk about the more nga pala yung sa pera. Yung ginagawa nanonood kasi ako ng mga ibang vlogs din about sa Japan ng mga Filipino vloggers. Yung iba sa kanila, ang ginagawa nila, di ba, pesos. Tapos ipapadollar nila. Tapos pagka-dollar nila, tsaka nila papapalitan ng yen. Hindi ako makakapagsalita para sa kanila kasi pero parang napapaisip ako kasi parang di ko alam kung parang mas bumababa yung value noon or same thing lang. Kung same thing lang, parang naging hassle kasi syempre parang asikasuhin mo pa magpapapalit ka ng ganito, ganyan. Pero hindi ko alam, pero na-share ko lang yon kasi pwedeng kung ganun ang naiisip nga ninyo or plano ninyong ganun nga gawin nyo, edi try nyo din i-convert kasi kung same lang din naman, edi i-keep nyo na lang yung pesos tapos nyo na lang ng pesos to yen, ganyan. So I think that's it na muna sa mga information. Kapag meron ako naalala na dagdagan, sasabihin ko naman sa inyo para mas mapadali sa inyo yung information or kapag magpa-plan kayo pagpuntang Japan. So 12:43 na. So 15 minutes na lang or 17 minutes magi-start na sila ng boarding. So ayun guys na muna sa ngayon. Nakasakay na tayo guys. And andito tayo sa pinakalikod. Pero okay lang kasi katabi lang natin yung restroom. Mas easy access sa atin. Sayang lang kasi wala silang wifi. Pero marami naman silang movies dito. Ayan, mayroon pang Doraemon. But anyway, ito yung ating kalagayan ngayon. Okay naman, meron namang space. Tapos, meron nga pala silang binigay na amenity. Hindi ko muna binubuksan. Ginanto ko lang, pero sabi dito ay no home. So, let's open together. Ladies and gentlemen, we are closing our doors at this time. Once the lavatories must be empty at this time. Tapos, earplugs. Tapos, headset. Para dito sa, para dito sa TV. Ayan. So, balik lang natin to sa ulit. Ayan. Tapos, sabi din nga pala, aabutin lang ng 9 hours and 40 minutes yung biyahe natin. Sa online kasi nakalagay 10 hours and 10 minutes. So, sayang din yung 30 minutes, di ba? Tapos, naulan pa rin sa labas. Pero, on time naman, anong oras na ba? On time naman. Atang aalis. 1:31. Actually, maga pa nga eh. So, once we're airborne, 9 hours and 40 minutes en route to Narita.
Probably get a little bit of turbulence as we make our climb out of here with the. Ayun, narinig nyo ba? Sabi ng piloto, 9 hours and 40 minutes daw. So, nakapag-download naman ako ng ibang panonoorin ko sa Netflix. Kasi di ba nga sabi ko may na-receive akong email na wala nga daw wifi. So, nag-download na ako. Tapos, we'll see na lang kung makakatulog ba tayo sa biyahe. So, yun na muna yung ating latest update for now. On behalf of the captain and entire flight crew, thank you for flying with us today. Hope you enjoyed your trip. Until we see you in another Hawaiian Airlines flight, let's say 2 hours aloha. Mahalo, have a great time here in Japan. We're finally here! After 1 year and 2 months, we're back here sa Japan, guys. And finally, since nagpa-vlog na tayo ngayon, is madodocument na natin yung mga travel natin o yung magiging plan natin for this trip. So, we're excited, pero in-announce ng piloto na 21 degrees daw. So, we'll see. Yung mga dala pa naman namin is mga jacket na, pero di man sobrang kapal. But we'll see sa mga susunod na araw kung mag-i-stay ba ng ganon, kasi 21 degrees is parang same lang ng weather natin sa Hawaii. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan yung mga jackets. But yeah, for now is naglalakad tayo. Kalalapag lang natin dito sa airport. And papunta na tayo para sa, I guess, immigration muna. And then after ay pag-pick up ng luggage. So for now, isa pa kami ng hand carry. And then ayan. We'll see, guys, kung kaya bang mag-ano, ha. Oh, there go. Welcome to Japan. Picture muna kami. Ay guys, inalis na dito yung Pikachu, yung Pokemon. No, 'di ba dito 'yun? Burado na. Pero buti na lang nakapagpa-picture tayo nung nagpunta tayo dito nung last year. Mahaba-habang lakaran itong ginagawa natin ngayon. And actually, hindi namin alam kung saan namin kukunin yung aming luggage. Kasi magtanong daw kami sa labas, pero di naman namin alam kung saan kami magtatanong. Oh, anyway, immigration na to, guys. BRB. Tapos lang natin sa immigration, guys. After natin, bumaba tayo dito. Tapos, di ba nabanggit ko nga na hindi namin alam kung saan carousel yung mga luggage. Kasi ito, sa right side natin, kasi even dito sa left side, mga carousel na yan. So, nag-assist kami dito. Helpful naman siya. Tinanong namin kung anong carousel. And, kung just in case na wala kayong mapagtanungan, dito sa big screen meron. So, katulad nung sa atin, di ko lang alam kung nakikita nyo ba. Basta, dun tayo sa A2, Hawaiian Airlines, flight number HA823. Ayan. So, malalaman natin. Tapos, merong arrow na yung A2 is nandito sa side na to. So, ayan. Tapos, nga pala, about nga pala doon, guys, sa yung nabanggit ko kanina na, ano ba to? Yung Japan Web, yung QR code. Please, 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 I highly advise talaga or suggest na mag-fill out na kayo online before pa. Kasi,
kapag dito pa, so hindi ko na napakita kasi nasa immigration na kasi tayo. Ang haba ng pila guys, so doon pa lang masasayang na yung oras mo. Tapos sobrang daming tao, hindi ka taga papasukin. So it's either on the spot ka mag-aano sa phone mo, pero kung wala kang internet. So guys, okay na. Nakalampas na tayo ng immigration. Nakuha na natin yung ating mga maleta. So bali, nakat yung sinasabi ko kanina kasi pinagbawalan ako mag-video. But anyway, na-explain ko naman just in case na hindi i-announce yung sa carousel ninyo. And then about nga pala dun sa sinasabi ko na yung QR code, ay highly suggest talaga na gawin nyo na siya sa bahay nyo pa lang. Or kung, sa bahay nyo, hanggat meron kayong internet. Kasi kung dito nyo pagagawin, sobrang haba ng pila, sobrang daming tao, talagang mai-stuck ka. Tapos kapag hindi mo pa alam yung information na ilalagay mo, talagang matatagalan ka. So, ang nangyari sa amin is meron na kami ng QR code. Tapos, ilalagay ko na lang dito yung yung itsura or sample ng QR code para meron kayong idea. Basta you just have, wag kayong magmadali na lang siguro. Yun na lang siguro ang ang ipapayo ko sa inyo. Wag kayong magmadaling maglagay na information nyo. Kasi kapag nagkamali kayo ng kahit isang number or isang letter sa passport number ninyo or sa information ninyo, magkakaproblema kayo, so mas matatagalan ulit. Tapos, after namin sa immigration, hindi kinuha na namin yung aming luggage. Tapos, meron ka ulit isang pandadaan ng exit. So, kailangan ka ulit ng ng immigration, yung QR code ulit. Kaya nagtataka ako kanina, sabi ko nga sa kanya, bakit may mga tao pa rin na nagpi-fill out ng form, ng yung papel, hindi sila makakababa kung wala sila ng QR code or kung hindi na sila nag-fill out ng papel sa taas. Ewan, baka hindi sila nagtanong kaya nagka-doble-doble. But anyway, yung QR code na ginamit natin sa immigration, tsaka yung sa exit, same lang siya guys, okay? Sorry, what's this? Charger. Okay, thank Thank you. you. Okay na guys, nakuha na natin yung ating wifi. So 'di ba, nag-right tayo, dire-diretso lang, tapos kapag nakita nyo itong J Wi-Fi. So dito tayo. So ngayon guys, ay nagtitingin lang siya sa kabila kung magkano yung palitan sa money exchange. Habang naghihintay, set up na natin yung ating wifi para habang nandito pa sa airport, kung merong bulilyaso, may tatanong agad natin. So it comes with, so this is the pouch. Ayan. Tapos meron na siyang kasama charger, 2 cord, tapos power bank, which is good. Tapos, yun nga pala, sinabi niya sa akin na, pinakita niya sa akin yung drop-off nitong wifi. So, sabi ko sa kanya, drop-off nga ako sa Kansai, which is sa Osaka. So, binigyan niya ako ng another papel para ipakita kung saan daw ida-drop off sa Kansai. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na make sure na na i-check niyo yung information kasi baka mamayanan ang mailagay nyo sa drop off and pick up and drop off is same airport, pero yun pala is dadaan pa kayo ng Kansai or sa Osaka, tas doon kayo babalik pa uwi, diba? So make sure na double check nyo lang yung information na yun. So ngayon naman guys, pagka on ko, lumabas na agad dito yung name, tapos hahanapin ko lang syempre sa cellphone ko. Tapos, lagay ko lang yung password, which is nandito rin naman na. So, unlimited wifi nga pala din yung binili natin. Yung nirent natin. Tapos, syempre, kapag meron na lumabas yung wifi na sign, okay na. But, still, ang gagawin ko is magpupunta ako ng YouTube and tatry kong mag-play. Okay na. So, all set na tayo. Same thing? Okay. So, okay na tayo sa wifi natin. So, siguro itago na lang natin itong pouch kasi full charge naman. And, na-access ko na siya. So, wait lang guys. Hey guys, so finally nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel. And dito nga pala tayo mag-i-stay ng 6 days. Dito tayo sa Apa Hotel, Tawaramachi Ekimai, dito sa Asakusa Station or Asakusa area.
And actually, nung after natin mag-train, medyo maulan, buti na lang hindi masyadong malakas. Pero may hoodie naman tayo. Ayan. So, let's do a quick room tour. So, base sa mga napapanood ko na APA, ganyan. At alam niyo yung typical na Japanese na hotel, which is ganun nga yung nakuha natin. So, let's do a quick room tour. Simulan natin dito sa dito na sa pinto. So, again guys, it's very important to read and malaman natin yung emergency exit. Tapos, tignan ninyo, ang galing nito. Meron itong parang pang-emergency na kapag just in case daw na merong sunog, parang ito, meron namang direction na put as much air as possible in this bag to gain time. Tapos, ilalagay mo sa sarili mo para makahinga ka, like kahit papaano na makatulong. So, which is, ang galing nito. Tapos, dalawang susi yung binigay sa atin, yung isa na sa amin. Tapos, yung isa kailangan natin dito ilagay para mag-operate. Tapos, dito sa ating right side, meron tayong hangers. Tapos, meron tayong ganito. Kasi, dito sa ating hotel, meron silang public bath. So, I guess this is the one that we're gonna use. Tapos, meron tayo ditong malaki at malapad na salamin. Ayan. Tapos, meron din sila ditong pa-sleeper. Ito. Siguro, yung ano dyan is pang banyo. Tapos, ito is para dito sa kwarto. Tapos, puntahan natin ang banyo. So, ito lang yung pinto. Ito na yung restroom. Look guys, ito na yon. Ito na yung restroom natin. Pero, syempre, di ganito siya, like Japanese na CR nga. Tapos, meron sila dito shampoo, conditioner, and body wash. Meron din sila ditong face and hand soap. And then, we have the mirror here. And then, kumpleto yung amenities nila dito. Meron silang razor, supply, cotton buds, ayan. Tapos, nasa taas yung ating towel. Ayan. And then, let's go na sa ating kwarto. So, look guys. Ito yung ating kwarto. Pero dito sa ating left side, meron naman tayo nitong, what is this one? Oh, para, ayun, deodorizing mist. Oh, nice. Tapos, meron tayo ditong 2 glasses. Meron silang pa-water. Another mirror. Hey, guys. Tapos, meron tayo ditong kettle. And then, another mga magazine. Ganyan. Tapos, dito, buti meron tayong mini fridge. Tapos, dito meron tayo ditong pa-coffee si Mayora. Ayan. Tapos, dito, meron tayo ditong hair dryer. Tapos, ito ata yung pantulog. Ayan. Tapos, ano pa ba? So, nandito yung TV natin. Tapos, meron naman ditong luggage rack. So, bali ito na guys. Ito na yung kabuuan ng ating room. Ayan. Parang 4 na sulok lang. Pero again, we'll see kung paano tayo magkakasya dito. Ayan. And, pasok lang. Sabi ko, wag muna siya pumasok at mag-room tour nga. Kasi pag nilagay na namin yung luggage, hindi na tayo magkakasya. As in, pag ganun-ganun na lang ang lakad. But anyway, ipapasok na muna namin yung luggage. Tapos, i-discuss natin kung saan ba ako nag-book at kung magkano. At kung bakit ito nga ba yung pinili namin na hotel. So, wait lang guys. So, ngayon guys, let's talk about kung saan ko ba nag-book and kung magkano. So, itong hotel natin ay sa, again, APA Hotel, Tawaramachi, Ikumai. Ilalagay ko na lang din dito yung address para makita ninyo kasi again, sobrang daming APA Hotel location dito. Tapos, nabook ko siya sa Priceline. Pero, I think sister company sila ng Agoda kasi na-access ko din siya sa Agoda app ko. Tapos, we're staying here from April 15 to April 21, 7 days, 6 nights. And ang total natin ay 746 and 7 cents. It's kind of pricey. Pero, ganito kasi kami mag-book ng hotel, guys. Hindi ko alam kung
ganto din kayo. Pero let me know in the comments para alam kong hindi lang ako nag-iisa. Pero ano kasi, mga yung kapag nagbabasa, nanonood kami ng mga vlogs, lagi nilang ang kino-consider nila is malapit na train, malapit na bus station, ganyan. So, kami naman, ganun din naman ang ginagawa namin. Pero since ang punta nga natin is April, tapos cherry blossom na season, sobrang mahal. As in, so, kasi, syempre, as much as possible, gusto namin ibang hotel lagi ang maitry natin, di ba? Para masubukan natin. Sa sobrang namin, chinek na namin yung iba naming napag-stayan para talaga as much as possible makatipid or makasave kahit papaano, especially ilang weeks tayo na bakasyon, di ba? Like 2 weeks mahigit. Pero sobrang mahal talaga at ito na yung pinakamurang nakita namin. Tapos pag-check din naman namin ng location is okay din naman, nasa Asakusa. Kasi dalasay ko si Shibuya, tapos Shinjuku, ayun, ibang area naman. So, at least, andito tayo sa, matry naman natin yung Asakusa area. So, I think, yun yung information na maibibigay ko about sa hotel. Ayan, tapos, ito nga pala ay, suggestion lang. Kasi, di ba nga nabanggit ko kanina na ulan, buti na lang hindi masyadong malakas. So, habang naghihila kami ng luggage, kapag may nakita kayong like yellow sa kalsada, wag niyo dun idadaan yung luggage kasi masisira. Kasi alam niyo parang siya, yung may matigas na semento. Parang may bilog-bilog na may harang. So, para maprotektahan nyo din yung wheels ng luggage ninyo. Tapos, ano pa bang mai-share ko sa inyo? I think that's it na muna for today. Grabe guys, sobrang, like na ngayon, sa Vegas ay 3:55 AM na. So, almost, like, paidlip-idlip lang kasi nagawa namin sa aeroplano. So, basically, parang like, 24 hours na tayong gising. So, ayun, pahinga lang siguro sigat or hindi na, alis na tayo. Mag-dinner na muna tayo saglit kasi it's 7:55 PM na, then kain. Then, balik na rin dito sa hotel para makapagpahinga. So, guys, naglalakad tayo ngayon sa ating neighborhood. Wow, feeling! But anyway, nanghiram nga lang pala kami ng payong sa lobby. So, kapag nag-stay kayo sa hotel, ito naman is, depende naman talaga. Pero kapag gantong naulan, and ayaw nyong bumili ng payong nyo, inquire lang kayo, mag-ask lang kayo kung nagpapahiram ba sila ng payong. Ayan. Tapos, ang nabanggit ko nga pala kanina about doon sa the way na maghanap tayo ng hotel, no? Sakto pala ay merong malapit na station sa ating hotel. Like, tatawid ka lang sa kabila. Hindi ko napansin. Ngayon lang namin nakita kasi nung lumabas tayo ngayon. Ayan. Tapos, habang naglalakad din, may nadaanan din nga pala kaming laundry. Actually, nakita namin kanina, nakapaskill naman sa elevator na meron namang laundry sa loob ng hotel. Pero usually kasi, ilang lang, like, dalawang slot ba, ganyan. So, paunahan, ganyan. Tapos, ang tagal pa, especially kung, yun nga lang, kung madami kang lalaban. So, hassle talaga. Pero ayun, sakto habang naglalakad tayo, may nakita tayong laundry. Tapos, pinasilip ko na, alam niyo kung bakit. Kasi, para alam namin kung kailangan ba ng coins, kung natanggap ba ng card, kung cash lang ba, mga ganong instances. Kasi parang nangyari ata sa amin dati na wala ata kaming, puro paper bill lang yung pera natin nun. Pero ang kailangan sa machine is yung mga coins ba, ganon. So, ang hassle, like,
late na, tapos naghanap pa kami ng pwedeng mapaltan. So, ayun. Pero sakto, meron ding malapit sa may hotel natin. And then, ano siya, coin laundry siya. So, at least ngayon, alam na natin. Just in case na may isipan natin maglaba bago tayo pumunta ng Osaka. Ayun. So, ngayon ay, ano nga bang restaurant yung hinanap natin, Dad? Ayun. So, ngayon guys, ay magdi-dinner tayo sa Gyokatsu Motomura. Kasi, alam nyo ba, nung last year na punta natin, nag-try kami. Nag-search ako. Walang jo. Pagpunta namin, excited pa naman ako. Alam niyo yung luto-luto ba? Ganyan. Visit na yan, pagpunta namin dun sa location na yun, yung luto na, yung naka-plate na. Oo. Sobrang ang disappoint ko na Kaya nung nagpa-plan kami na sabi namin, hindi kami kakain dun sa Gyokatsu. For experience lang. I mean, medyo luto naman na yun Tapos, lulutuin mo lang ulit. Depende na lang sa'yo kung gaano yung doneness na gusto mo. So, ayun. Naglalakad lang tayo. And, buto yung kamo. Hindi naman masyadong malamig. Siya nga, nakasando lang Pero wala na yung lamig na inaasahan natin. Ito na guys. Andito na tayo sa Asakusa Gyokatsu. Ask natin kung makakaupo ba tayo. Ito yung sinasabi ko Ayan yung magluluto-luto mo pa. Ayun yung gusto namin ma-experience. Andito na yung order natin guys. So, medium rare pala yung luto dito. Tapos ito, 1.5. Tapos yung sa kanya, same thing din naman. Pero, one cutlet. Tapos, set na siya. Tapos, meron tayong rice. Tapos, free refill pa ng isa. Pero kapag sumunod pa ulit doon, meron ng bayad. Tapos, meron tayo ditong miso soup. Tapos, ito, mga sauce. Tapos, ito, hot tea. And then, ito na. So, parang di ata ako makakapag-video sa akin kasi ang liit lang ng space natin. Pero ayan siya. Siya na lang ang videohan natin. Pakita mo sa kanila, babe. Oo. So, gaya na sabi ko kanina, depende na lang sa inyo kung gaano yung doneness na gusto ninyo. Ayan. Sobrang sarap, guys. Pero parang kinukuha na Pero, sobrang lambot ng meat. Tapos, lahat ng mga nanditong kasama, nagko-compliment lahat. So, talagang, pag ano yun na, nagtatry mo isa-isa. Pero, sobrang sarap kasi. Thank you. So, gaya na sabi ko, medium rare siya. Tapos, depende na lang sa'yo. Konting, like, 2 seconds lang, maluluto naman na siya. And, nagsisisi siya kasi yung 1 cutlet lang yung in-order niya. Pero binigyan ko siya na yung piraso, okay, mag-alala. Pero sobrang sarap kasi finally, na-try na natin. Pangalawang rice na natin. Pero kapag humingi pa ulit tayo, I think may bayad na yun, no? Wala pa rin ba? Sabi, sa pangalawang Well, Oo. Pero, ask na lang kayo kapag kung gusto niyo pang magtatlong kanin. So yun din, kung may chance kayo, try nyo kumain dito. Sobrang sarap kasi. Kaya, sunog na. di pa lang. Guys, katapos lang natin mag-dinner. Sobrang sarap! As in, OA man, pero sobrang sarap. Sobrang lambot. Wala akong masabi. Basta masarap siya. Tapos, ang pinagbayaran nga pala natin sa amin ng dalawa ay 4,920 yen. Ayan. Tapos, ano pa ba? So, naulan pa rin. Pabalik na tayo sa ating hotel. Magpa-freshen up lang. Tapos, maliligo. Magpa-freshen up, maliligo. Tapos, magpapahinga na rin tayo. Ayan.
So, dito ko na nga pala tatapusin ang ating vlog, guys. Thank you so much sa pagsama sa amin sa ating 16 hours na biyahe. But finally, we made it here sa Tokyo, Japan. Don't forget to like, click the notification bell button, and subscribe to our channel. And don't forget to follow all of my socials as well. And I'll see you on the next one. Bye-bye!